Tears of a Doctor Wife, Chapter 68. Zai Point of View. Zane decided to do a immediate operation para kay Kiara. Some of the doctors against of it dahil masyadong risky ang gagawing operasyon. Ngunit desidido si Zane na operahan ng bata kahit itaya pa niya ang kanyang ospital, reputasyon at lalo na ang kanyang lisensya. Basta maibsan lang ang paghihirap ni Kiara. Nasa puso ni Zane ang paniniwala na may pag-asa pang gagaling ang bata. Pagkalipas ng 2 oras na diskusyon at pagsusuri na pinag-uusapan nila, pumayag na rin ang mga co-doctors na kasama si Tim na gagawin ang agaran na operasyon. Kasama sa patakaran ng ospital ay kailangang pumirma ng waiver ang mag-asawang Elsa at Nicolo. Masinsinang kinausap nila Zane at Kaydan ang mag-asawa sa maaaring kahihinatnan ng operasyon. Sa pagkakataong to, hindi nangangako ang asawa ko for 100% na sure na gagaling ang bata. Pero bilang doktor, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya, maging maayos lang ang kalagayan ni Kiara. Sabay-sabay kaming nagdasal at humihingi ng milagro sa taas para sa bata. Bago pa man pumasok si Zane sa loob ng operating room, huminto ito saglit sa mismong tapat ng pinto. Ngumiti siya. Ngiting dala ay pag-asa at umaasa kami na magiging maayos ang lahat. Sa labas ng operating room ay pare-pareho kaming hindi mapalagay. Nasa mukha ng bawat isa ang pag-aalala. May paroon at parito. Hindi malaman kung saang direksyon ang pupuntahan. Hawak-hawak ko ang nanginginig na kamay ni Elsa. Ang mga mata nito ngayon ay namamaga sa walang tigil na kakaiyak mula pa kanina. Ang tagal na nawalay sa kanya si Kiara. Pero sa muli nilang pagkikita ay sa ganitong sitwasyon pa niya makikita ang nawawalang anak. Gusto kong mabulok sila sa bilungguan. Sa pagdadakaw nila sa anak ko, nanggigigil na wika ni Elsa. Pinisil ko ang mga palad niya. Sinisiguro ni Zane na pagbabayaran nila ang mga kasalanan nila. May paniniyak sa tinig ko. I'm so hopeless. Akala ko noon, hindi na makikita ang anak ko. Pero bakit ganito yung nangyari? Alam kong malusog ang sanggol na isinilang ko noon. Pero bakit ganito ang nangyayari? Zaira, bakit? Buong kapaitan, nasabi niya at muli na naman itong humagulgol. Naawa naman akong tingnan ng aking kaibigan. Dumaan din ako sa ganitong sitwasyon noong nagkasakit si Yuan. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Katulad kay Yuan, naniniwala akong gagaling si Kiara. Makasama pa niya ang kanyang anak ng mahabang panahon. Huwag kang mawala ng pag-asa, Elsa. Ngayon pa ba? Na nakita mo na siya. God is good. Hindi niya pababayaan si Kiara. Gagaling siya. Elsa, maniwala tayo sa taas na sana magbigay siya ng milagro. May simpatyang wika ko sa kanya. Tumayo ako sa kinauupuan at niyakap ko siya kasabay ng mga paghagod sa kanyang likuran. Suminghot to at kumalas ako mula sa pagkakayakap sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Thank you, Zaira. Thank you so much. Lalo na sa asawa mo. Dahil tinupad niya ang pangako niya nga hanapin niya ang anak ko. Natagalan man, pero natagpuan niya pa rin. Sorry kung sobra ko din siyang nahusgahan. Muli na naman tong umiyak. Pati ako nahahawa na rin sa kakaiyak nito. Tumutulo na rin ang mga luha kong pilit kong pinipigilan. Ano ka ba? Dapat lang no?
Takot niya lang sa demanda ng asawa mo. Pabiro kong sabi sabay singot. Bakit hindi ka muna magpahinga? Buntis ka pa naman. You need rest. Kami nang bahala dito. Paalala niya sa akin na may pag-aalala sa kanyang tinig. Tumango lang ako sa kanya pero wala akong balak matulog hanggat hindi ko nakikitang lumabas ang asawa ko sa pintuan ng operating room. Dito lang ako, Elsa. Hihintayin kong lumabas si Zane. Mariin kong wika. Kasabay ng paglapad ng likod ko sa sandalan ay ang pagdating nila Love na may bitbit na sikat na brand ng kape sa kamay at sa likuran niya. Kasunod ang binatang si Chris na may bitbit na donuts. Napangiti akong makitang muli ang binata. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanya sa pagtulong niya sa akin sa pag-awat kay Zane kanina. Chris? Bulalas ko. Ay, nakangiting bati niya sa akin at naupo sa tabi ko sabay abot sa akin ng kapeng nakalagay sa plastic cup. I think you need this. Dagdag niya. Bakit hindi ka matulog, Zaira? Kung gusto mo ihatid kita pabalik sa bahay nila tita at tito, he offered. No, thank you. Sagot ko at muling itinuon ang mga mata sa pintuan ng operating room. Tinapik ako sa balikat ni Elsa. Punta lang kami sa chapel. Paalam niya. Tumango lang ako bilang tugon. Hinawakan ko pa siya sa kamay para ibatid ang pakikisimpatya ko. Sumulya pa siya sa pintuan ng operating room bago sila tumalikod. Magpapahinga lang ako saglit. Nanakit yung buong katawan ko. Kinulang yata sa pambubugbog na ginawa ko sa dalawa kanina. Nakangising saad naman ni Love sa bahiga sa upuan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa binti ng kanyang asawa. Natatawa ko nang muling maalala ang pangyayari kanina. Namagitan ang katahimikan sa pagitan namin ni Chris. At ako naman ay pasandal-sandal sa sandalan ng upuan. Napatingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding. Mag-aalas 2 na ng umaga. Heto ako at gising pa rin. Hindi rin malaman kung anong oras matatapos ang operasyon. How are you, Zaira? Hindi tayo masyado nakapag-usap kanina. Umiling to. Nagulat ako sa mga pangyayari. I can't imagine na magagawa yun ni Hannah at Stacy. May malungkot sa himik na pananalita nito at may gumuhit na lungkot sa kanyang mga mata. Chris, isang ngiti ang sinikap kong pakawalan. Buti naman at sumunod ka rito. Pag-iiba ko sa usapan dahil ayokong pag-usapan ang mga nangyari kanina. Well, paalis na sana ako. But I decided to come here and visit you for one last time. Nakausap ko na ang kambal kanina sa mansyon bago ako nagpunta dito. Nagsasalubong ang mga kilay ko. Anong ibig mong sabihin? He shrugged. Yes, for good. Napag-usapan namin ni Mama na sa Amerika na maninirahan. Nagdesisyon na rin ang Papa na aalis na sa politika at manirahan kasama namin sa States. Andoon na rin yung dalawa ko pang kapatid. May ina-apply na rin akong bagong kumpanya. Anya sa malamig na tono na may kapaitan na batid. Nanlaki ang mga mata kong nakatitig sa binata. Chris. His hand went up and caressed my hair with his finger. You're so lovely, Zaira. At masaya ako para sa'yo. Halos pabulong niyang sabi. Please, don't, Chris. Marahang sabi ko at bahagyang lumayo sa kanya at napatingin ako sa paligid. Mabuti na lang at walang ibang tao maliban lang kay Love at ang asawa niya. I love your brother so much. I'm sorry, Chris. I whispered sincerely. I'm truly sorry. I know you're fond of me. Umangat ang mga kilay ni Chris, then burst out laughing. Fond of you? Iyan bang iniisip mong damdamin ko para sa'yo? Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi niya. I blush. Napayuko ako sa kahihiyan. I'm sorry.
I thought, I said bitterly. Ang affection pala na pinapakita sa akin ay hindi totoo. Mabuti naman kung magkaganoon. Sa kabila ng lahat, ay tinuturing kong kaibigan si Chris. Nagkakamali ka, Zaira. I have a secret to tell you. Di ba kanina nagulat ka kung bakit ka tinawag ni Mama na Mikay? At ang sabi ko, lagi kitang nakukwento. Napatuwid ako ng upo at napatitig ako kay Chris. Why? Naguguluhan ko ang tanong. Una pa lang kitang nakita sa ospital. Alam kong ikaw si Mikay, ang matagal nang pinapahanap ng kapatid ko. I saw your photograph na hawak ni Mama. Kayong dalawa ni Tupe. Maraming larawan si Mama sa inyo ni Tupe. Maniwala ka o hindi, lagi lang nakamasid si Mama sa inyo noon. Pero wala siyang lakas ng loob na lapitan kayo ni Tupe dahil sa pananakot ni Tito Hari. Maigpit niyang pinagbabawalin si Mama noon na huwag lalapit kay Tupe. But, he paused speechless. Bakit hindi mo sinabi para sana hindi umabot sa puntong nagkasakitan kami? Putol ko sa sasabihin niya. Dahil ayokong pangunahan ng kapatid ko. Maganda pa rin na siya mismo ang unang makatuklas. Umiling siya at pinalipas ang ilang segundo bago nagsalita. Kahit naman kausapin ko siya, hindi rin niya ako pakikinggan. Nawala ako nung gabi sa party at sinabi ko siyang aalis ako. Hindi ako umalis. Kasama ko si Tita Farah. Nakita ka namin sa parking lot. Ako ang nagbuhat sa'yo at nagdala sa silid ng hotel room ni Zane. Kasama ako sa plano ni Tita Farah. Si Zane, nakatulog dahil may pinainom sa kanya si Tita. I'm sorry, Zaira. Hindi namin inaasahan na ganoon ang mangyayari sa inyong dalawa. I gasped. At hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Napaluha na lang ang mga mata kong nakatitig kay Chris. Ginawa nilang komplikado ang sitwasyon namin ni Zane. Kung pwede naman pala sana na maging madali ang lahat. I'm sorry, Zaira. Nasaktan din ako sa ginawa niya sa akin noon. Naaminin ko, minahal ko talaga si Stacy. Si Stacy ang unang babaeng patibok ng puso ko. Pero sinulot sa akin ni Zane sa mga walang kwenta niyang dahilan. Ang masakit doon, kapatid ko siya. Pero may magandang dulot na rin ang ginawa niyang yun. Dahil nakilala ko kung anong klaseng babae si Stacy. Ang paglapit-lapit ko sa iyo noon, sinasadya ko lang yun. Para patayin siya sa selos. Pati yung dinalaw ko kayo ni Yuan sa ospital. I know he was awake. Napapikit ako ng mga mata. Pero pinaglaruan mo rin ang damdamin naming dalawa. Ako in a helpless voice. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Chris. Perhaps, you all mean well. Ako rin ang nagbigay ng tip kay Agent De Jesus. Nung nasaan kayo naroroong mag-ina sa Chaong. Kaya natuntun kayo. Ang larawan na hawak ni Zane, galing din sa akin yun ng birthday ni Yan at Yuan. He smiled happily. Mapait akong ngumiti. Ang plano mo lang talaga ay ang pasakitan ng kapatid mo at guluhin ang isipan at damdamin ko. Perhaps you're right. Again. Mahal kita, Zaira. Bilang nakababatang kapatid. Actually, may girlfriend ako sa States. Filipina. Soon, kapag nakapagbakasyon ako, isasama ko siya para makilala mo. Kung pumayag ka sana sa offer ko noon, siya ang tutulong sa'yo para makapagtrabaho agad sa Amerika. Masigla nitong sabi. Pilit kong pinasigla ang muka at ngumiti. Wala akong pagdadamdam na nararamdaman para kay Chris. Nasasayangan lang ako sa taon na nawala sa amin ni Zane. At iyang-hiya ako sa isiping may gusto siya sa akin. Kailan ang alis niyo? Hindi ka ba magpapaalam sa kapatid mo? Wala ka bang balak na mag-aayos muna kayo bago kayo aalis? Maling mo this time. Nakikinig na siya. Wow, Zay! Nakatawang itinaas ni Chris ang mga kamay. Isa-isa lang ang tanong. Alright? Kahit naman kausapin ko siya, kung ayaw niyang buksan ang puso't isipan niya para sa mga paliwanag ko,
na sana maintindihan niyang lahat. Wala ring saysay yun. Masyadong nalaso ng utak niya sa kasinungalingan ni Tito Hari. Mahabang kwento kung pag-uusapan pa natin kung bakit nagkagano ng sitwasyon. I'm sorry, Chris. Sagot ko sa apologetic na tono. Walang dapat ihingi ng sorry. Not half as sorry as I am. Anya Denisay. Galit din ang nararamdaman ko sa father ni Zane. Dahil nakikita ko noon kung paano niya lapatan ang mga palad niya ang mama. May punto talaga sa buhay natin na mahirap tanggapin ang katotohanan. Na may mga taong hindi nila kayang suklian ang pagmamahal natin. He said sadly. May kung anong gumuhit sa mga mata ni Chris sa sinabi niya. Something like anger, pero agad ding nawala. Marahil ay imahinasyon ko lang ang nakita. Mag-ingat ka, Zaira. Alam ko ngayon naaalagaan ka na ni Zane. Don't distress yourself. Mas dapat mong alagaan ang sarili mo ngayon. He said softly. Tsaka tumayo sa kinauupuan. I guess I have to go at ikaw din. Nagpahinga ka. Nang lalalim ng mga mata mo at nakakasama sa buntis ang nagpupuyat. He teased gently. Marahan na tinapik ang pisngi ko. Iyang sayong pagbubuntis mo. Lalo kang gumaganda. He added huskily. And I smiled a little of that. Tumayo din ako sa kinauupuan at niyakap niya ako. Manay ditong hinaplos ang buhok ko. Tiki mula sa likuran namin ang nagpagulat sa akin at mabilis akong kumawala mula kay Chris. Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo si Zane habang tinatanggal ang surgical mask sa bibig. He was staring us coldly. Hindi ko mawari kung masaya ba o galit ang emosyon na nakikita ko sa mga mata niya. Palipat-lipat ang tingin sa amin ni Chris. Kasunod niya si Kaydan at ang iba pang mga doktor na masayang nakangiti. Maybe it's a sign na tagumpay ang operasyon ni Kiara. Chapter 69. Zai Point of View. Nag-isang linya ang mga mata ni Zane. Anong ginagawa mo dito, Navarro? Formal na tanong ni Zane at matalim na tinitikan ako. Humakbang ako patungo kay Love at wala sa loob na yumakap sa babae. Niyakap niya ako pabalik at hinagod ang aking likuran. Nagkibit ng mga balikat si Chris. Gusto ko lang kamustahin ang bata, Zane. And to say my goodbye to your wife too. Oh, before you forgot. Isa pala sa pinunta ko dito, iniimbita pala ni Mama ang asawa mo. Nilingon niya ako. Okay lang ba sa'yo, Zaira? Wala sa loob na umiling ako. Sa sulok ng mga mata ko ay ang pagtalim ng mga mata ni Zane sa pagkakatitig sa akin. Please, Zaira. Come with me this noon para makapagkwentuhan kayo ni Mama. Ngayon lang, Zay. Sana pagbigyan mo ang gusto ni Mama. Anya sa pamamagitan ng imbitasyon at utos. Titingnan ko, Chris, dahil hindi ako sigurado. Ani ko na hindi malaman kung ano ang gagawin sa pagitan ng dalawang lalaking parehong nakatitig sa akin. Mag-iingat kayo sa biyahe. Iyakap mo na lang ako kay Tita Zarina. I said in trembling voice dahil hindi ko alam kung ano ang tamang itawag sa ina nila. Bumuntong hininga si Chris. Sinubukan niya akong lapitan pero nagsalita si Zane. Huwag mo nang subukan na lumapit sa asawa ko. Leave if you want to leave. No need to say goodbyes. May banta sa pagod na tinig ni Zane. Sabay hubad sa suot niya ang surgical gown at doctor's cap, kasunod ang surgical gloves at inabot sa babaeng nurse na lumapit sa kanya. Napasingap ako dahil ramdam ko ang namumuong galit sa mga mata ng asawa ko na tinatakpan lang sa mahinahong tinig. Pagkatapos nahapong naupo sa upuan. Isinandal ang likuran sa sandalan at inihilig ang ulo sa headrest. Pinag-cruise ang mga braso sa dibdib. Pumikit at mababanayad sa mukha niya ang pagod. Pwede ka nang umalis, Navarro. Baka mahuli pa kayo sa flight niyo. Utos ni Zane.
Ang mahinahong tinig ay mapaglinlang. About Kiara, the kid is fighter. Kung yan ang gusto mong marinig, dugtong niya. Nanatili pa rin nakapikit. Nagkatinginan kaming lahat at sabay-sabay kaming nakahinga ng maluwag. Lalo na ang magsawang Elsa at Nicolo. We cried because of overwhelming joy and happiness. Sana tuluyan ang gumaling si Kiara. Tumingin ako kay Chris. Tumango lang siya sa akin. Sana makarating ka, Zaira. Nilingon niya ang kapatid ko. Alam ko ang mga tingin niya kay Zane ay may nais ipakahulugan. Kakausapin ko ang mama. Na bukas na lang kami aalis. Instead na lunch, gawin na lang natin na dinner para makapagpahinga kayo. Bring the twins para makilala ni mama at makapaglaro sa mga pinsan nila. May mga pamangkin ako at tiyak mag-e-enjoy ang kambal. Anya sa tinig na may pang-unawa at masaya siyang ngumiti. Let's see about that, Chris. Hindi siguradong sagot ko. Sumulyap ako kay Zane. Nanatili lang tong nakapikit. Pero alam kong naririnig niya kung ano ang pinag-uusapan namin. Asahan pa rin kita, Zaira. Pagkasabi noon ay tumalikod na to. Nang bahagyang huminto at muling humarap. Pero hindi ito sa akin nakatingin, kundi sa mag-asawang Nicolo at Elsa na hindi maipinta ang saya sa kanilang mga mukha. Masaya ako para sa inyo, Elsa. Anya. Lumapit pa siya sa dalawa upang makipagkamay. Pati sa mga doctors na naririto. Sumulya pa siya sa akin bago tuluyang umalis. Hindi magkamayaw ang kasiyahan sa paligid. Kahit nakikita ang pagod sa mga mukha ng mga doktor, andoon pa rin ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Napangiti akong nakatingin sa mag-asawa. Binaling ko ang aking paningin kay Zane. Nanatili pa rin tong nakapikit. He looked so distressed. Dahan-dahan akong lumapit. Napako ang paningin ko sa gilid ng kanyang mga mata. May nangingislap. Suspetsa ko ay mga luha yun. Is he crying or what? I know him. When it comes to his feelings, ang galing niyang magkunwari na okay siya. Pero ang totoo, he is killing inside. Bakit parang nararamdaman kong nasasaktan siya? Maaaring narinig niya kaya ang buong usapan kanina. Di mas maganda kung sakaling narinig niya para kahit papaano yung maliwanagan siya. I suck my breath. Naupo ako sa tabi niya. Kumislot siya ngunit nanatiling nakasara ang mga mata. Itinaas ko ang isang kamay at marahas na hinaplos ng aking hintuturo ang gilid ng kanyang mga mata. Naramdaman ko ang mainit niyang paghinga sa mukha ko. And then later, nagulat akong bigla na lang nagtaas baba ang mga balikat nito. At bigla ako niyakap na tila ba isang batang nakahanap ng makakadaupang palad sa kanyang nararamdaman. He is hurting right now, and I swear, talagang umiiyak siya. Oh God, my husband was crying. Sabay na palingon sa amin ng mga kasama namin. Ang tanging nagawa ko ay hagurin ang likod niya to comfort him. Isinisiksik niya ang kanyang ulo sa balikat ko. Lagi na lang kayong nagtatalo. Bakit hindi na lang kayo mag-usap ng maayos? Mag-ayos na kayo, darling, please. Para magkapatawaran kayo. Yung totoong usapan ni Zane. Not just for pretend, at the end of the day, pamilya mo pa rin sila. I said in a hushed tone, almost begging at him. He sniffed. I heard everything, Zaira. At hindi ko alam ang dapat na maging damdamin ko. For all those years, alam niyang ikaw ang hinahanap ko. Pero mas pinili niyang manahimik. Dahil nasaktan ko ang damdamin niya. And mom, nabasag ang tinig niya roon. I thought she doesn't care about me. He snubbed. Patawarin mo na ang mami mo, Zane. At si Chris. Kung makikinig ka lang at bubuksan mo ang puso mo at isipan, sigurado kong magkakaayos kayo. I know everyone will be more happier and more content sa oras na magkapatawaran ng bawat isa sa inyo. Ayaw mo ba nun? Sa araw ng kasal natin, kumpleto tayong lahat, di ba? Mas masaya yun. Alam kong nasaktan ka.
Pero oras na siguro para mawala ang sakit ng nararamdaman mo, darling. I smiled. Mahina siyang ngumiti. Oh yeah. Matabang na sagot ni Sin na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ang isip mo lang ang tumatanggi sa gustong mangyari ng puso mong magkaayos kayo. I raised my head and smiled at him tenderly. Kinuha niya ang isang kamay ko at pinisil yun. Kung gusto mong pumunta mamayang gabi, sasama ako at isama natin ang mga bata. Anya sa tinig na nakakaunawa. Napalunok si Zane at bumaba ang titig sa malabi ko. I guess his tired face. I stared at him for seconds. His loyalty and love flashed in his eyes. It touched my heart. Lumapad ang mga ngiti ko. Thank you, darling. At pumapayag ka na. I love you, Zane. Mahal na mahal kitang gago ka. At hari ng mga in denial. Nakangising wika ko at inihilig ang ulo sa dibdib niya. Lumipas ang ilang sandali ay tumayo siya sa kinauupuan at inilahad ang isang kamay. Come on, let's go home. I miss the kids at kailangan nating magpahinga muna bago tayo pumunta sa bahay ng Marabaro. Hindi ka ba napapagod, buntis? Tanong niya sa tinig na nag-aalala at inabot ko ang kamay niya na may ngiti sa labi. Kinurot ko siya sa tagiliran. Antok lang at nagugutom na ako. Nakangising sagot ko. Palingalinga ako sa paligid. Wala na pala sila Elsa. Tanging janitor lang ang nakita kong naglilinis at mga padaan-daan ng mga nurse. Hindi man lang namin napansin na inalabas na ng operating room si Kiara at dinala na siguro ang bata sa kanyang silid. Iniwan na lang nila kami ng walang pasabi. Lahat ng mga mata sa paligid ay sa amin pala nakatingin. Bigla akong nahiya. Naglalakad kaming hawak kamay sa hallway at ang bawat nakakasalubong namin ay binabati siya. Kahit pagod at puyat ang asawa ko ay nagagawa pa rin niyang sumagot sa bawat bati sa kanya. I love you, Mikhail. The universe could never deny how much I love you. He whispered huskily. Unti-unting naglapat ang mga labi naming dalawa habang hinihintay naming bumukas ang elevator. He claimed my lips with passionate kiss and the same intensity. Pagkarating namin sa bahay nila Tita Farah at Tito Henry, ay agad kaming sinalubong ng mga bata. Naabot tenga ang mga ngiti. Ang kanilang mga kamay ay may kanya-kanyang hawak na card. Good morning, nanay at tatay. Bati ni Yana at Yuan. Tatay, sabi ni Mamita, Tiara will be alright na kasi you save her. It's the true, tatay. May surprise kami sa'yo because you're a hero, tatay. Nagniningning ang mga mata ni Yuan sa tanong niya sa kanyang ama. Yes po, tatay. Happy Father's Day, tatay. You're the best tatay in the world. Buong pagmamalaki na wika ni Yana at sabay bigay ng hawak niyang card. Napahimas ng batok si Zane. Nangislap ang mga mata nito nakatulalang nakatitig sa mga anak. Dinaan niya sa tawa ang nagbabadya na luha sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harapan ng mga bata. Ang mga anak ko talaga? Niyakap niya ang dalawang bata and he murmured the words while looking at me intently. Thank you for the best gift ever. Thank you for filling the emptiness of my life. I love you so much, my darling wife. Tinitigan ko sila habang nagyayakapan ang mag-aama ko. Napangiti ako nang makita ang pinakamagandang tanawin sa tanang buhay ko. Ang pangarap ko noon na buong pamilya ay natutupad ko na ngayon sa piling ng lalaking pinakamamahal ko. Ang batang lalaking nangako sa akin na bibigyan ako ng masaya at buong pamilya ay kasama ko na ngayon. Katuwang ko sa pagbuo ng aming pamilya. I stared at them with mist in my eyes. Tatay, sakal na po kami. Nakangusong reklamo ni Yana. Zane laughed at bumitiw sa pagkakayakap sa mga bata. Suminghot muna siya bago tumayo mula sa pagkakaluhod. Nanay, sunod po kayo sa garden ha. May surprise po kami kay tatay.
Sabi ni Yuwa na may kasamang pagkindat pa bago kami tinalikuran. Bilisan niyo nanay tatay ah, sigaw naman ni Yana. Madapa ka Yana, dahan-dahan lang ha, nakangiting paalala ko. Nagkatinginan kami ni Zane at hindi maalis sa labi namin ng saya habang sinusundan ng tanaw ang mga anak namin patungo sa garden. Pahakbang na sana ako nang hawakan ako bigla ni Zane sa kamay at pinagsiklop niya para sabay kaming humakbang patungo sa garden. Naabutan namin sa garden ang dekorasyon na Happy Father's Day at may mga lobo. Habang naglalakad kami papalapit, ay may mga confetti ang pinasalubong sa amin ng mga kasambahay. Congrats, Doc! Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay sa bahay nila. Sa gilid ng mahabang mesa ay andoon ang mag-asawang Henry at Farah na malapad ang mga ngiti sa labi at sa mga bisitang hindi namin inaasahan. Andito si Josh. Nakangiti man pero halatang malungkot ang mga mata. And Kaydan was there too. Nasabog-sabog pa ang buhok at ang mukha ay halata pa ang puyat at hindi maalis ang paghihikab pero gwapo pa rin sila pareho ni Josh. Well, mga good looking naman talaga ang mga kaibigan ni Zane. No doubt for that. Si Josh lang ang galing sa simpleng pamilya. Si Love at Prince was there as well. Nakakatawa man isipin ang mga itsura namin pero masaya dahil matagumpay ang operasyon ni Kiara. At pinagdadasal kong tuluyan ang gumaling ang bata na sana hindi na bumalik ang sakit nito. Thank you. Nagpasalamat to sa mga tauhan. Humarap siya sa akin. Mamaya pa tayo makakapagpahinga. Bala ko pa man mag-wiki sa shower. Mukhang mauudlot pa yata. Tumawa siya and he kissed my cheek. Marahan ko siyang hinampas sa balikat. Puyat-puyat ka na? Gusto mo pang mag-wiki? Che? Irap ko sa kanya at kumalas ang mga kamay mula sa kamay niya at nagtungo ako sa mesa dahil nagugutom na ako. Masaya ako para sa hinanda ni Tita Farah na simpleng selebrasyon para sa tagumpay ni Zine. At sa tagumpay ng lahat. Makakahinga na kami ng mas maluwag ngayon. Wala nang problema. Nasa maayos na ang lahat. Nakakulong na rin sina Stacy at Hannah. Magiging mapayapa at masaya na ang pagsasama namin ni Zane. Congratulations sa mga magagaling na doktor. And I'm proud of you, Zane. Itinaas ni Tito Henry ang hawak na wine glass sa ere na sinundan nilang lahat. Maliban lang sa akin. Pinagkimpi nila ang mga wine glass sa ere pagkatapos sabay-sabay na nilagok ang laman ng alak. For more success to the all of us. Masayang sabi ni Zane sa lahat. Sumulyap siya sa akin at ngumiti. I have an announcement to make. I'm going to be a father again. Zaira is pregnant. Diretso niyang sabi at tinakbayan ako. Hindi na sila nagulat marahil inaasahan na nila ang mangyayari. Tanging masayang ngiti ang itinutugon ng mag-asawa maliban sa 4 na kasama pa namin. Oh! Tanging nasambit ni Kaydan. Congrats! Matabang nitong bati. Mapait namang ngumiti si Josh at sunod-sunod na paglagok ng alak ang ginawa. Makikita ang kapaitan sa mukha ng binata. Dapat palang bahay ay palagyan ko ng malaking playground, sweetheart. Dumadaming apo natin. Nakangiting suwestyon ni Tito Henry. Then down his wine in one gulp. Masuyong tinapik ni Tita Farah ang pisngi ng kabiyak. Bahala ka, sweetheart. She whispered in his husband's ear sweetly. Don't forget tonight, ha? Paalala ko habang naglalagay ng pagkain sa plato. Ngumiti siya. Oh, the perfect sight. Agad itong lumapit sa akin at umangkla ang braso sa bewang ko. Hindi ko nakakalimutan.